O, tama ito mga kababayan na kwento rito sa Philippine Star. Ano niya Mr. Maravillas yung kwento sa Philstar? Ayan po sabi dyan, Duterte allies, pitch Senate slate as Sara's last line of defense. Kaya pilit na pilit yung kampanya po ni Digong kahapon. Nag-joke na para madali na lang daw, patayin na lang daw yung 15 mga senador para umupo yung kanyang mga kandidato. Pasabugin na niya natin. Yan sabi dito sa report ng Inquirer, former President Rodrigo Duterte makes a remark about killing senators to vacate seats for the 9 PDP Laban candidates. Ngayon, marami kasi sila. Ano ang dapat gawin natin? Edi patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng 15 senador, edi pasok tayong lahat. Ganon katindi mga kababayan ang desperation ni Digong para mailigtas si Sara sa impeachment. I mean sa conviction, sa impeachment trial. Kaya kailangan niyang ipanalo ang siyam na mga kandidato ng Team Lagim. Inalabo man po. Ayan sabi ni Digong dito. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Ninormalize niya po ang violence. Kaya sabi ko nga kanina doon sa unang video natin, kailangan mag-react dito yung mga senador. Ginagawang joke yung pagpatay sa kanila, pagpasabog sa sa Senado para lang makapasok yung kanyang mga kandidato. Kung joke man ito po, sabi nga natin, this is in bad taste. Kailangan siguro magresolusyon yung magsalita yung ating mga senador, magresolusyon. Ikondina ang ganitong uri ng mga remarks. Tama po. Kailang hanggang ngayon wala pa tayong naririnig galing sa ating mga senador. Binabastos na po kayo. Ano yung masasabi ninyo dito sa mga remarks? Pinapalabas niya joke. Nino-normalize niya mga kababayan yung paggawa ng violence. Di ba? Tama itong sabi dito sa Philippine Star mga kababayan. Yan Duterte allies pitch Senate slate as Sara's last line of defense. Chants of Duterte erupted louder than any senatorial candidates named at the PDP Laban's proclamation rally yesterday, confirming what its 9 electoral bets already know. The party's biggest campaign draw is not even on the national ballot. Ang sinisigaw pong pangalan, si Digong, Duterte, hindi man yung kandidato. Diba? Kaya sabi dito, the party Senate hopefuls casting themselves as an embattled in cash-poor opposition transformed Vice President Sara Duterte's looming impeachment trial into the rallying cry at the formal launch of their slate at Club Filipino in San Juan City kahapon po. Their pitch to voters was straightforward, sabi rito. If the Vice President's impeachment trial is held after the polls, the senators elected in May could be the crucial votes that will acquit Duterte and arrest her crumbling political future. Iyong siyam po mga kababayan na pinatakbo nila, malabo man po na manalo yung marami doon. Pumapasok sa ratings po si Bongo tapos si Bato. Si Amy Marcos po, dumistansya na. You see, nagbalik loob na po. Sumasama ngayon sa kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kasi alam niya, kung hindi siya babalik, malamang matalo. Di ba? So,
pasiguro na rin po mga kababayan si Manang Aimee. So grabe yung desperation mga kababayan, kaya pilit na pilit yung kampanya nila kahapon. Patayin na lang anya natin yung 15 senador, sabi ni Digong. Ganon katindi. O ngayon, nag-react na rin mga kababayan si La Union Congressman Paulo Ortega doon sa proposal. Pinalilitaw ng kampo ni Digong. Si Pantaleon Alvarez ang nagpalitaw nito. Na pag halimbawa na disqualify kasi na-impeach, di ba? At makonvict si Sara, hindi na siya makatakbo sa anumang posisyon. Ang papatakbuhin nila si Digong daw sa 2028. Sabi po ni La Union Congressman Paulo Ortega, aminado anyang olats na ang manok. Ito anyang is a desperate proposal na patakbuhin si Digong for president sa 2028 kasi yung manok nila olats. Yan sabi po ni Congressman Ortega, this is the most desperate plan I've seen. It shows they have run out of cards to play. Aminado anyang olats na ang kanilang manok at wala na talagang ibang baraha sa dami ng negatibong mga isyong kinakaharap nila. Booking na booking pang hindi sila pro-Pinoy, pro-China sila. Sabi po ni Congressman Ortega. Sabi ng ating Pangulo, mamilian niya kayo, Team Pilipinas, Team Liwanag, o Team China, Team Lagim. So ang labanan mga kababayan between Ki-Horror, Ki-Barbaridad team, Team Ki-Horror, Team Ki-Barbaridad, o Team Liwanag, Team Kapayapaan. Team Pilipinas. Sabi ni Ortega, hindi siya pwedeng tumakbo ulit maliban na kung amyendahan ng konstitusyon. This is clear in our laws. Sabi pa niya, they're trying to distract us from the real issues. Ginagawang komedya para maiwasan ang lahat. Referring to the issue ng impeachment na hindi pa po nasisimulan yung trial kasi dinidribble pa yata ni Chis Escudero. Pero okay na din mga kababayan kasi busy nga po sa eleksyon. Pero sabi ng iba, dapat sana simulan na yung impeachment trial. Kasi pwede naman po na ipagpatuloy ito after election. Kung hindi matapos, di bago na po yung komposisyon ng Senado. Ang Senado naman niya is a continuing body, sabi po ni retired former Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna. Sabi po ni Ortega, sabi dito sa balita, the Young Guns Black member expressed concern over the blatant misinformation of the Filipino people to make them think Duterte can still run as president in 2028. It's evil anya to think that we can just fool the people with misinformation when our constitution strictly prohibits the re-election of a president. He urged the public to remain vigilant and not be swayed by such tactics. We must be cautious anya and not allow ourselves to be deceived by these desperate moves. Marami tayong dapat pagtuunan ng pansin na mas malaga kaysa sa mga ganitong pakulo, sabi pa po ni Ortega. Pakulo mga kababayan ni Alvarez para hindi pag-usapan po yung mga pagkakasala po ni Sara na nandun mga kababayan pa-relax muna sa Japan. O ngayon, yung minion ni Digong na si Bato, tinanong tungkol sa sabi ng ating Pangulo, labeling PDP senatorial candidates na pro-China. Umusok po si Senator Bato. Ayan sabi ni Bato, willing daw siya to wage war in the West Philippine Sea to prove that he is not pro-China. Gusto man niya ngayon, sugurin ko na yung China. Handa daw siya mga kababayan na sugurin yung China. Di sugurin mo. O di, kayo ngayon yung palaaway talaga. Gustong makipagira. Di ba yun ang akusasyon ninyo sa yung kampo ninyo? Yan ang akusasyon sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong makipagira. Kayo pala yung gusto makipagira. Kami po, ayaw man namin. Ayaw ng ating Pangulo, pero hindi niya isusuko po yung West Philippine Sea. Kumbaga,
tayo sa defense. Hindi yung tayo yung susugod na una. Kung sumugod yung sumugod yung China, sabi ng ating Pangulo, pag may namatayan niya. I think yun na niya. We can invoke the Mutual Defense Treaty with America. Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May hangganan ang pagpasensya. Pero si Bato po, gustong sumugod kasi nililabel sila na pro-China. Ayan pakinggan natin yung sinasabi ni Bato kung totoo ba ito. China! Sino namin po China? Kami yung pugo. Sino sasabi? Binuti niya. Aside from yung sinabi ng Pangulo doon sa speech niya. Sino iba nagsasabi ng pro-China kami? Buboy! Ako, pangkain ko kayo. Willing ako magpakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako magpag-gira dyan sa West Philippines. Sabihin nyo, pro-China? Pinahamon ko lang sila kung gusto nila. Bigyan ko sila ng balik pala. Tingin natin yung mga nagbubulay dyan sa West Philippines. Sigurin daw niya. Sanay na kami sa mga ganyang statement, Senator Bato. Noon, sabi ng amo mong si Digo, mag-jet ski siya papuntang West Philippines. Hindi man po nangyari. Di ba? Lahat man lang po hangin. Gusto mo pumunta ka doon, sugurin mo, pero hindi otorisado ng Gusto mo magpakamatay ka, sabi mo, kaya mo magpakamatay doon, gawin mo na. Basta hindi otorisado ng gobyerno ng ating Pangulo. Kasi yung ating Pangulo, ayaw man yan ng gulo. Ang strategy ng ating Pangulo, diplomasya. Pero siyempre, dapat i-modernize natin yung ating armed forces. At plano na nga po ng armed forces natin na bumili ng submarine. Yan yung report ng GMA. Armed Forces eyes getting to submarines under Marcos administration. Yan sabi po ni General Browner. We're considering that we will have submarines in our inventory in the future because we are an archipelago. We need really all types of assets that could protect the archipelago. And submarines are one of them, sabi po ni Browner. Hopefully, sabi niya, we can achieve that within the specified time. Remember that what we need is really funds in order for us to achieve the objectives that we set for the Horizon 3 of the modernization program. So, kailangan natin po ang credible defense. Ayan pa po. India expects $200 million missile deal with Philippines this year. The Philippines are interested in buying India's Akash missiles. Order likely to be placed in fiscal year starting April. The Philippines Armed Forces chief said on Wednesday the country was looking to buy more military hardware to modernize its arsenal, including additional BrahMos missiles from India and at least 2 submarines. We're getting more of this BrahMos system this year and in the coming years, sabi po ni General Romeo Browner. In a speech to business figures in the Philippines, but did not mention the Akash missile system. So tuloy-tuloy po yung ating modernization para naman in the future, kaya na natin na idepensa yung ating sarili, yung ating territory. Dapat may credible defense po tayo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.